Okay mga lods, so ito nagbabalik naman ako mga lods at home service tayo. Isang refrigerator, GE, 2 doors, tapos non-inverter. So walang lamig kasi nabutas ito sa likod mga lods, doon sa baba. So nabutas yan. At ito, may mga laman pa. So walang lamig siya. Nabutas kasi yung steel tube na nakababad sa drain pan. Yan, GE. So lumalabo ang video. Nakita ko agad yung butas niya mga lods kasi yung tubig sa drain pan ay may bula na lumalabas galing sa ilalim. So ito, papakita ko sa inyo ang steel tube na nabutas. So yan siya, nasa drain pan. Yan. Pero tinanggal ko na yung nabutas mga lods at napalitan ko na. Nugtungan ko na ng copper. Halatang may mga ibang dugtong na dito mga lods. So siguro hindi lang ako yung unang nakagawa nito. Siguro nasira na to dati. Ayan. Yan ang nabutas. Kadalasan naman yan ang mabutas talaga mga lods. Kasi nakababad siya sa tubig. At tapos ko na itong nag-flushing na ako dito mga lods sa kanyang condenser at sa kanyang capillary tube. So ito na yung bagong kabit ko na filter dryer. Ito yung capillary tube na dapat ay malinis siya. Kaya ay nag-flushing na tayo dyan. Basta magkarga ng freon, dapat malinis ang mga tubo. Dito sa high side, so pwede na kayong hindi magkabit dito ng access valve pag sigurado kayong hindi siya barado na pagkahinang. Yan. So pwede nyo padarin, takpan nyo ang access valve para malaman nyo kung may lulusot dyan na hangin. Saka nyo ihinang ang capillary tube. So hindi yan makapasok yung hinang dyan kasi ganyan ang posisyon niya. Okay. At para sa pagdugtong na sure na walang leak ay gamit kayo ng flux, lalo na sa steel to copper. So nag-vacuum na ako niyan mga lods. Isang oras kong binacuum yan kasi nabutas at nakababad sa tubig. Baka ay nakahigop ng tubig. So ayan, almost mag negative 30 na ang reading ng gauge natin sa pag-vacuum para masipsip yung moisture. Kahit nag-flushing na tayo, kailangan pa mag-vacuum. I-turn off na natin ang vacuum mga lods at mag-charge na tayo ng refrigerant. So nag-partial na tayo dyan ng 20 PSI mga lods. Dahan-dahan lang natin kargahan ito. Tapos ay pinaandar ko na ang refrigerator. So ayan ang current, 0.29 ampere. Tapos ay pakikiramdaman natin kung umiinit na ba yung discharge line. So hindi pa yan gaano kainit, maligam-gam pa lang yan. Ang refrigerant na ginakarga natin dito mga lods ay R600A. Ito ay negative charging at flammable kaya konting ingat. Sa 0.29 ampere ang ma-reading natin dito sa manifold gauge na PSI ay almost negative 30 pa. So malayo pa tayo sa tamang karga niya mga lods. Ang rated current pala dito sa ref na ito mga lods ay 0.55 ampere. So karga pa tayo mga lods, dagdagan natin yung freon. So dahan-dahan lang, baka mabilaukan ang compressor. At yan, 0.30. So 0.1 lang yung nadagdag dyan. So malayo pa tayo. So top up lang mga lods, huwag biglain. So ito, dagdagan pa natin. Kulang pa siya. Kung napapansin nyo, ang reading natin, gauge natin ay almost negative 10 PSI. Tapos ang current ay ayan na, 0.44 na. Hindi ko na lang pinakita na unti-unting dinagdagan natin. So 0.44 ampere na tayo mga lods. So ganyan lang magkarga ng refrigerant mga lods. Relax lang habang pinapaandar ang refrigerator. Tapos ay kunting hawak sa mga tubo, lalo na sa discharge line. So medyo mainit na siya. Yan, mas malapit sa compressor, mas mainit yan. Okay, so mainit. At 0.44 ampere, mainit na ang discharge line. Pero dito sa papuntang condenser, pwede pang mahawakan. Galing dyan sa drain pan yung nakababad.
Tapos dito, hawakan natin sa gilid. Nandito yung condenser niya. At papuntang taas. So, mainit-init na. So, dapat mainit ang gilid ng refrigerator. Tapos, tingnan natin sa loob. Mag-umpisa na yung maghihilo mga lods. Yan. May konting magaspang na siya. May konting yelo na. So, una dito ang unang lumalamig. Dito. Ito yung unang lumalamig kaysa sa gilid. At sa taas. Nagpahigop din pala ako ng flow dyan mga lods para siguradong hindi bumabara yung kapilyari natin. Nakalimutan kong sabihin kanina. At nagdagdag na naman tayo ng preyon mga lods. At ito na yung current niya, 0.50. So malapit-lapit na tayo mga lods. Tapos titingnan natin sa loob. At 0.50 ampere. Nag-yellow na siya. Umuusok-usok na yan. Tingnan natin sa gilid. Ito. Mas klaro dito. May ice na siya. May yellow na. Kapag nag-yellow na sa loob mga lods, expect nyo na bumababa ang current. Kaya ang pagkarga ko dito mga lods ay hanggang 0.53 ampere lang. So hindi ko siya isasagad sa 0.55 ampere. Mas magre-rely ako sa current kaysa sa pressure. Kasi ayokong ma-overcharge siya. So ito na at 0.53 ampere at tinanggal ko na ang manifold gauge. Tapos dito na ako tumitingin sa ammeter. Okay mga lods, so yun lang. Till my next video. Bye bye!